Jiang Yuan, maghiwalay na tayo ng maayos. 4 na taong relasyon bigla lang maghihiwalay. Bigyan mo ako ng dahilan. Wala na akong nararamdaman. Gusto kong marinig ang totoo. Inayos na ng pamilya ko ang isang magiging kapareha para sa akin. Isang top graduate mula sa 985 University. Ngayon ay management trainee siya sa isang Fortune 500 na kumpanya. Kakatapos lang ng pag-aaral. Dapat ay nasa 30,000 ang buwan ng sahod. Alam ko na. Alam mo rin naman na mahalaga ang kabataan ng mga babae. Sana'y maawa ka sa akin. Magkaibigan na lang tayo. Para lang sa isang lalaking may buwan ng sahod na 30,000. Handa ka nang makipaghiwalay sa akin. Walang hiya ang mga salita mo. 10 beses pa nga niyan ang sayo. May narinig ka na bang kasabihan? Anong kasabihan? 10 taon na kasabihan. Alam mo ba kung magkano ang subsidy kada metro sa pinakabagong polisiya? Sinasabi mong 5 kwarto. Ang bawat kwarto ay hindi bababa sa 100 hanggang 180 metro kwadrado, di ba? Hindi ako magaling sa matematika. Magkano na ang kabuuan nito? Xiao Yuan, pinag-isipan ko ng mabuti. Hindi natin basta-basta maaring tapusin ang ating 4 na taong relasyon. Mahalaga rin ang aking kabataan. Paano ko naman ito masasayang sa isang taong hindi ako mahal? Mahal. May damdamin ako para sa iyo. Nakita ko na ang tunay na pag-ibig. Wala na tayong pag-asa. Pasensya na, nasiyahan ka na ba? Kailan ba tatanggalin ang bahay na ito? Kailan ko makukuha ang pondo sa demolisyon? Pondo sa demolisyon? Anong sinasabi mo? Jiang Yuan, naglakas loob kang lokohin ako. Nais mo ba ako? Naglalaro ka ba sa akin? Jiang Yuan, naglakas loob kang lokohin ako. Kailangan na kita. Kailan ba kita niloko? Sadyang nakipag-usap lang ako sa iyo. Tungkol sa isyu ng pagpapalipat. Hindi ko naman sinabi na kailangang burahin ang bahay namin. Ikaw. Ano nang akala mo, mahirap lang ako, aakalain mong makapangyarihan. Ding, natukoy na ang estado ng puso ng host na tugma sa kondisyon. Nakabit na ang sistema ng Lucky Draw ng Divine Rich. Pangalan, Jiang Yuan. Edad, 23. Reservang pondo, 1 kwadrilyon na gantimpala. 100 milyong yuan. Gantimpala sa kritikal. Isang napakamahal na isang bahay sa East Mountain Villas. Ang isang bahay sa East Mountain Villas. Tingnan ang detalye. Ito ang pinakamahal na komunidad ng mga villa sa South City. Tingnan ang detalye. Pool. Nakakuha pa nga ako. Tingnan ang Yang King. Tingnan ang detalyadong king. Pakiramdam ko ay maganda pa rin. Malaki ang kikitain. Matapos ang proseso, siguradong mataas ang success rate. Sa hinaharap, magiging kilala ang mga kapitbahay natin. Sa hinaharap, ang mga kapitbahay ay magiging malalakas na tao. Malaking tao. Sa hinaharap, ang mga kapitbahay ay magiging mga makapangyarihang tao. Kahit na mahirap pa ako ngayon. Pero ang kapaligiran na ito, kaysa sa mga pulubing nakatira sa tabi ng kalsada, mas malaki ang agwat. Hindi ko na kayang tiisin pa. Agad akong lilipat. Sa pinakamagandang bahagi ng East Mountain Residence. Kanina ng umaga ay tahimik na binili ng isang misteryosong tao. Diretsong nakuha sa dobleng presyo. Parang hindi iniisip na pera lang ito. Sino nga ba itong malaking tao? Kailangan nating agad na makisawsaw. Si Lolo Shen ay agad na makikipag-ugnayan sa magandang anak mo. Utusan siyang samahan ang malaking tao na ito buong gabi. Kung papayag siya, ang utang niya sa atin ay mapapatawad na. Ding, dagdag 1 0 puntos ng pagkabigla. Ding, puntos ng pagkabigla. Dagdag 1 0, ding, dagdag 1 0 puntos ng pagkabigla. Nasa bahay ka lang nakaupo. Puntos ay dumarating mula sa langit. Anong nangyari? Murmur sa East District, ang pinakasentro na villa, ay nabili sa dobleng presyo. Anong bayan ng Dongshan? Iyan ang pinakamahal na bahay sa Timog Lungsod. Linggo, sabihin mo na kung sino ang bumili. Hindi ko alam ang detalye. Mukhang isang batang lalaking walang asawa. Apelyido niya ay Jiang, solong bata. Apelyido niya ay Jiang, gintong binata. May utang ang tatay ko sa iba. Sabi nila kung sasamahan ko ang malaking tao na ito minsan. Kabayaran na raw ang utang. Linggo, gusto mo ba na ako na lang ang pumunta para sa'yo? Kingyo, seryoso ka ba? Sa aking kagandahan. Anong lalaki ang hindi ko mapapaniwala? Ito ay magandang pagkakataon para makapag-asawa sa mayaman. Kayo ba ay mga ginoo?
Huwag magkamali ng akala. Kami ay mga tauhan ng mga may-ari sa Dongshanyu District. Nabalitaan nila na lumipat ka ngayon. Kaya't pinadala nila kami ng kaunting regalo. Maaari mong buksan ito at tingnan ng personal. Maramdaman mo ang taos-pusong pakikitungo ng aming mga kapitbahay. Ginoong Jayang, naghanda kami ng isang napakagandang bagay para sa iyo. Nandito na kami naghihintay sa iyo. Hindi ko alam kung interesado ka. Mas maganda kung aalis na ako dito. Pakiramdam ko hindi ako bagay sa ganitong eksena. Pero ayos lang, nandito naman ako. Huwag kang mag-alala na mapapagalitan ka ng tatay mo. Sisiguraduhin kong mapapahanga ko ang taong ito. Kung medyo pangit lang siya, nawala na sana. Pero kung hindi lang siya mayaman, kundi gwapo pa, para kang nakakuha ng 2 panalo sa isang putok. Ang laki ng kita, Ginoong Jayang. Inayos na namin ang pagtanggap para sa inyo. Pakituon po kayo rito. Bakit ikaw? Paano ka napunta dito? Jayang Yuan, hindi mo ako makalimutan. Kaya tahimik kang sinundan ako hanggang dito. Dumating ka para pigilin ako, di ba? Pero mas mabuti pang tumigil ka na. Wala na tayong posibilidad. Magsasama na ako sa isang mahalagang tao. Umuwi ka na. Hindi ka pa aalis. Gusto mo bang gamitin ang pagiging ex-boyfriend mo para takutin ako? Sabihin mo na lang kung magkano ang gusto mo. Sabi mo kung magkano ang nakuha, agad na umalis ka na. Hindi ako nandito para hanapin ka. Wala rin naman akong sinusundan. Isang tunay na lalaki. Matapang gawin pero ayaw aminin. Kung hindi ka talaga naghahanap sa akin, bakit ka biglang nandito? Hindi naman pwedeng si Jayang, yung single na mayaman, ang nandito. Ikaw ba ang pulubi na si Jayang Yuan? Pulubi na si Jayang Yuan ba? Nakapunta ka na sa demolition ng isang beses. Bilang isang biglang yumamang tao, pwede ka pa bang pumunta ulit? Pwede ka pa bang pumunta pangalawa? Hindi ka lang palihim na sumusunod sa akin dito, marumi pa ang mga kamay mo, ano? Ang relo na ito ay regalo mula sa iba, malinis at lehitimo ang pinagmulan. Regalo ng iba sa'yo. Regalo ng iba sa'yo, kaya pala nagnakaw ka, may ganitong dahilan, di ba? Ang relong ito ay nakaw. Malapit na ang oras ng pagdating ng malaking tao. Jayang Yuan, kung nakinabang ka, umalis ka na agad. Huwag na huwag akong makita ulit. Dito ang bahay ko. Saan ba ako pupunta? Jayang Yuan, pakiusap na. 4 na taon tayong nagsama. Patawarin mo na ako. Kunin mo na ang pera at umalis ka na dito. Malapit na akong magkaroon ng pagkakataong makapag-asawa ng mayaman. Baka ito na lang ang pagkakataon ko sa buhay. Sasagutin kita. Matutupad ito. Kung talagang makakasal ako sa mayamang pamilya. Bibigyan kita ng malaking halaga bilang kabayaran, ayos ba? Gusto mo talagang makasal sa may-ari ng bahay na ito? Siyempre, ang bahay na ito ay ang pinakamayamang villa sa buong Dongshan area. Kahit ang ilang kilalang tao sa Nancheng ay gustong makuha ito. Pero ngayon, ang villa na ito ay binili ng isang malaking tao sa doble ang presyo. Sabi mo, gaano kaya kalakas ang kapangyarihan ng taong ito? Gaano kaya siya kayaman? Kung ako ang makasama ng ganitong malaking tao, sapat na iyon para sa buong buhay ko. Pakiusap na. Umalis ka na, huwag mong hayaang makita ka ng malaking taong iyon. Kung hindi, maiisip niya na may relasyon tayo. Binili niya ito sa doble ng presyo. Ang sistema ay talagang malakas. Ang sistema ay napakalakas. Nabili niya pa ang villa na ito. Bilang gantimpala sa sarili niya. Parang hindi niya iniisip ang halaga ng pera. Talagang palalo ang sistema. Kung akala mo ay isang magnanakaw ako, pwede mo nang ilantad ako sa labas. Sa tingin ko, ang may-ari ng bahay na ito, marahil ay magpapahalaga sa'yo. Sa isang babae na nag-iingat sa mga magnanakaw, hindi ka babaliw. Hindi lang magnanakaw. Pati na rin kitang i-report. Hindi ka ba malinaw ang isip ngayon? Huwag mo akong sisihin na walang puso. Kahit na may nararamdaman tayo noon. Pero iyon ay mga nakaraang bagay na. May magnanakaw dito. Saan ang magnanakaw? Saan? Saan si Xiao Man? Ito siya. Hindi lang siya tahimik na pumasok sa villa na ito. Kundi may masamang intensyon pa. Tingnan niyo ang relo sa kamay niya, nakuha yan sa pagnanakaw. Dalhin niyo siya sa presinto. Ginoong Jayang, sino ang babaeng ito? Ginoong Jayang, anong nangyayari? Bakit ganito ang ugali ng mga gwardiya? Anong katayuan ni Jayang Yuan?
Ano ba talaga ang pagkatao ni Jiang Yuan? Nagkamali ba kayo ng pagkaintindi? Matalino si Jiang Yuan. Napaloko pa niya ako na isa siyang residente ng demolition. Napaniwala rin ba kayo sa kanya? Narespeto na namin ang pagkakakilanlan ni Ginoong Jiang. Ang bawat may-ari sa Dongshan Villa ay aming sinisiyasat ng mabuti. Sisikapin nating suriin ng maigi. Pero ikaw, sino ba talaga? Hindi ko alam kung paano siya nandito. Jiang Yuan, hindi ka pwedeng ganito. Ihahain mo ako sa pulis. Nakalimutan mo ba ang ating 4 na taon na pagmamahalan? Su Qingyu, dahil lang sa isang lalaking nakilala sa pamamagitan ng pakikipag-ayos, nakipaghiwalay ka sa akin. Parang hindi niya naisip ang tungkol sa ating 4 na taon na relasyon, no? Ngayon, hayaan mo akong mag-isip. Bakit naman tayo na nagmahal ng 4 na taon? Pinalayas nitong tao. Hindi kaya't nangungupit siya. Bata pa, ang ganda-ganda pa niya. Hindi ko akalain na magnanakaw siya. Ding-ding, dagdag 1-0 puntos ng pagkabigla. Pumasok sa loob ng silid. Bumalik na si Ginoong Jiang. Ito ang tagapamahala na itinalaga mula sa itaas. Tingnan mo kung nasisiyahan ka. Magandang araw, Ginoong Jiang. Ako si Yao Wenwen. Itinalaga ako para maglingkod sa inyo. Pagmamaneho, pakikipaglaban, baril, medisina, utos sa akin na paglingkuran ka. Wang, pagmamaneho, pakikipaglaban, baril, medisina, kaya kong tuparin ang lahat ng iyong hiling. CJ, ito ang unang lalaki na hindi natakot sa kanyang hitsura. Grabe, ilang mga chandelier lang ay may mga mamahaling hiyas. Kabuang halaga ay 7 milyong. Medyo astig. Medyo mayabang. Hindi ako marunong magluto, kumuha tayo ng chef. Siya na, bilang aking pribadong chef. Sige po, Gino. Sige, kayo na ang nagpasya na siya lang ang kukunin. Saan naman sapat yan? Ganito na lang. Gumawa kayo ng isang putahe dito para matikman ko. Pipiliin ko ang 3 pinakamasarap na ulam. Bilang pinakamagandang chef na babae, bigyan ko kayo ng sahod na 500,000. Ginoo Jiang. Sa totoo lang, marunong din akong magluto. Bakit hindi niyo ako isali rin? Anong alam mo sa pagluluto? Umupo ka sa tabi ko at samahan mo akong tikman ang pagkain. Huwag kang mag-alala. Kung magpakitang gilas ka na ikasisiya ko. 500,000 ay maliit lang iyon. Seryoso ang amo na ito. 500,000 sahod kada buwan, basta-basta na lang ibibigay. Panandang pandagdag. Naku, grabe. Parang nanalo ka ng manok na naglalagay ng gintong itlog. Kita kahit nakahiga ka lang. Ginoong Jiang, anong tinitignan mo sa akin? Ang saya-saya ni Sister Han. Ang saya nilang magkasama ni Ginoong Jiang. Di ba naman? Mas maganda pa nga ang ilang mga artista kaysa sa iba. Kailangan pa nating magsumikap. Kung hindi, mapupuno na ni Sister Yahan ang atensyon ni Ginoong Jiang. May araw tayong bakasyon ngayon. Pupunta tayo sa pinakamagandang restaurant sa Timog Lungsod para sa isang salu-salo. Yay, pinakamagandang restaurant. Saan tayo inimbitahan ni Ginoong Jiang? Ang tanga mo, hindi mo alam ito. Pinakamagandang restaurant sa Timog Lungsod. Sorpresa positibo 2-0 pinakamagandang restaurant sa Timog Lungsod. Siyempre, sa sentro ng lungsod, ang Fiscalton. Puntos positibo 2-0, mahal doon, di ba? Isang buwan kong sahod ang halaga ng isang ulam. Nakakagulat positibo 2-0, isang ulam ang katumbas ng isang buwan kong sahod. Nakakagulat positibo 2-0, ang boss ay dinala tayo sa ganitong magandang lugar. Nakakagulat positibo 2-0, pagtitipon ng mga empleyado. Sa ibang kumpanya, ang team building ay sa ordinaryong hotel lang. Sa mga sikat na luxury na restaurant tulad ng Fiscarton, karaniwan, 1 o 2 beses lang nilang dadalhin ang partner nila. Per person, higit sa 100,000. Siyentong tao. Talagang gustong ubusin ng boss ang sarili niya. Tingnan mo ang hitsura mo, napakakuripot. Walang kahit anong pagiging generoso. Kailangang ituwid ang ganitong masamang ugali. Huwag nang maulit.
Sa araw na ito, ako ang magbabayad sa lahat ng gastos. Walang dapat ikahiya. Malaki ang handog. Sobrang gwapo niya talaga. Pataas ang shock points positibo 5-0. Sobrang gwapo niya talaga. Pataas ang shock points positibo 5-0. Pataas ang shock points positibo 5-0. Pataas ang shock points positibo 5-0. Si Fan Qian ay abala sa pagkain at kasiyahan. Nakalimutan niyang bumili ng magagandang sasakyan. Bibili na lang tayo ng sasakyan sa susunod. Ngayon, magrenta muna tayo ng ilang sasakyan. Sige, magrenta na lang tayo ng ilang sasakyan. Bumili na lang tayo ng mamahaling sasakyan mamaya. Kung bumili tayo ng higit sa 10 mamahaling sasakyan, tiyak na makakakuha tayo ng kita. Sayang, hindi tayo nakakuha ng premyo sa pagkabigla. Miu, ang dami namang tao. Sa pagkabigla, hindi naman sobrang mamahalin ang sasakyang ito. Ang gwapo ng batang ito. Hindi nakapagtataka na siya ay may convertible na kotse. Kung ako ang may ganitong mukha, gusto ko rin ang convertible. Mukhang ang mga tao ay dahil sa aking mukha. Nabigla ang mga tao, isipin mo, si Sukingyu ay handang makasama ako ng 4 na taon. Ang dahilan ay dahil sa mukha kong halos perpekto. Siya ay isang batikang mukha. Sayang, nalunod sa pera. Ngayon ay puno ng pagsisisi. Lahat ito ay mga bagay na nangyari noon. Kailangang matutong makipagpaalam sa nakaraan ang tao. Kung wala ang luma, wala ring bagong darating. May mas mabuting kapatid na babae na naghihintay sa akin sa hinaharap. Ha ha ha. Ah! Ang gwapo ng batang ito. Ang taas ng antas ng kagandahan ng lalaking ito. Sa loob ng 3 minuto, gusto ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa batang ito. Miss, impormasyon po. Delivery rider, buwan ng sahod 3,000. Ate, ako ang unang napansin niya, hindi ka pwedeng makipagkumpetensya sa akin. CJ. Magandang araw po, Ginoo. Nais kayang anyayahan ng aming misis na makipagkita kayo sa itaas. Ikatlong palapag. Medyo maganda. Hindi ko alam kung bakit ako tinawag. Ginoo. Maaaring humanga ang aking amo sa iyong hitsura. Gusto niyang makipag-usap sa iyo ng kaunti. Sige, susunod ako sa iyo. Pakiusap. Hihe. Ano po ang maitutulong ko sa inyo? Ako si Sujin Fang. Siya ang kapatid kong si Sujin Xiu. Ano po ang dahilan ng inyong pagbisita? Baka may kinalaman ito sa negosyo. Ito ang susi ng Lamborghini. Top of the line ito. Ito naman ang titulo ng Ari Arian sa Minghu Villa area. Hindi bababa sa 10 milyon ang panimulang halaga. Ito ang sulat ng pagtanggap sa trabaho mula sa kumpanyang Sudani. Isa itong kumpanya sa top 500. Basta gusto mong maging bayaw ko. Lahat ng ito ay para sa iyo. Mukhang hindi ko kayo matutulungan. Ginoong Jiang, bilang isang delivery rider na kumikita ng 3,000 kada buwan. Walang dahilan para tumanggi ka dapat. Hindi, mali ka. May dahilan ako. Anong dahilan? Hindi ko matanggap na asawa ko. Naglalakad na parang nakasakay sa baboy. Kung ayaw niya, ate. Bahala na. Hindi ka pa aalis. Hindi ako nanatili para sa'yo. Hindi ko alam ang pangalan ng magandang dalagang ito. Pwede ba tayong magkilala? Ako si Sujin Xiu. Mas mabuti pang umalis ka na. Baka magkaroon ng malaking problema. Bakit ako aalis? Parang inisip mong bahay mo na ito, ano? Dito ang bahay ko. Haha, bahay mo, ang gwapo mo naman. Akala ko hindi masyadong malinaw ang isip. Sabi ko na nga ba, paano niya matatanggihan ang 3 iyon? Akala ko bobo siya. Bahay sa Minghu Villa. Top of the line na Lamborghini. Trabaho sa isang Fortune 500 na kumpanya. Tiyak na tanging mga tanga lang ang tatanggi nito. Sino ang manager ninyo? Bakit kayo nagpadala ng alak sa amin? Ha ha ha. Manager Wang, ano ito? Boss Jiang. Ang mga mamahaling alak na ito ay maliit na pasasalamat mula sa amin. Pakisubukan ninyo ito kasama ang inyong mga kaibigan. Aba, siya pala ang tunay na boss dito. Sabi niya dito ang bahay niya. Tunay nga siyang malaking boss. Ang astig niya. Sa labas, delivery rider na kumikita ng 3,000 kada buwan. Pero sa totoo lang, siya ang may-ari ng isang top na restaurant. Manager Wang, sino po ba itong si Boss Jiang? Siya ang may hawak ng kapangyarihan dito sa amin. Ang sinasabi kong manager ay isa lang talagang empleyado. Kailangan kong sumunod ng buo sa mga utos ni Boss Jiang. Noong isang araw, binili ni Boss Jiang ang ating Fiscalton Restaurant. Sa presyo ng ilang ulit na halaga ng stock.
Maraming pangunahing shareholder ang kanyang binili. Ngayon, masasabi na ang restaurant na ito ay kanya na. Kung hindi nyo kilala si Boss Jayang, bakit tayo nagkakasama sa pagkain? Pwede mo na akong tawaging Kuya Wang, Manager Wang. Ano po ang utos ni Boss Jayang? Kuya Wang, wala akong ibang utos. Tandaan mo, huwag kang masyadong magpakitang gila sa susunod. Maging mababa ang profile mo. Pwede ka nang umalis? Sabi ko na nga, kitang-kita sa gwapong lalaki na ito na hindi siya ordinaryo. Kaya agad niyang tinanggihan ang hiling ni Ate Su. Akala ko siya ang tunay na boss. Itong fiscal to na restaurant. Akala ko hindi siya ang may-ari. Ding, shock point positibo 1-0. Miss Su, ibibigay ko na sa iyo ang natirang alak. Kapag may oras ka, maaari kang pumunta sa Dongshan District para makipaglaro sa akin. Masaya akong tanggapin ka bilang bisita. Ngunit may mga bagay pa akong kailangang asikasuhin, kaya kailangan ko nang umalis. Sige na. Ha. Bakit ang gwapo ng kuya na ito? At ang kutis niya ay sobrang ganda. Hindi mo alam kung gaano siya kaganda kapag ngumiti siya. Anong pinapanood mo? Wala naman akong pinapanood. Tingnan ang imahe. Huwag kang masyadong kuripot. Tumingin lang ako ng 2 beses, kuripot na ba ako? Hindi ba kayo gutom? Bilisan niyo ang pag-order. Masyadong mahal ang mga pagkain dito, boss. Masyadong mahal ang mga pagkain dito, 500, 1,500, 3,700. Hindi namin kayang sagutin ang mga resulta ng pag-order ng walang pahintulot, 1,500-700. Hindi namin kayang tanggapin ang mga kahihinatnan ng pag-order ng mag-isa. Hindi namin kayang tanggapin ang mga kahihinatnan ng pag-order ng mag-isa 0015002500. Hindi namin kayang tanggapin ang mga kahihinatnan ng pag-order ng mag-isa. Ang dami ng salita sa menu. Tamad na akong magbasa. Bawat isa kunin natin ng ilang piraso. Lalo na yung abalon. Dumami pa tayo ng ilang daang piraso. Kulang na ang kakainin kung kulang. At yung Kobe beef stick pa. Magdagdag pa kayo ng ilang piraso. Yung cake na gawa sa ginto. Kainin nyo pa ng kaunti para sa kalusugan. Yung blue lobster din, dagdagan pa ng ilang piraso. Tandaan, lahat ng lasa ay kunin nyo. Lalo na yung maanghang na maraming chili. Boss, kaya ba nating ubusin ang ganitong karaming pagkain? Kailangan mong ituwid ang masamang ugali mong pagiging kuripot. Nandito tayo para mag-enjoy, di ba? Kung hindi talaga natin maubos, ibigay na lang sa mga pulubi. Boss, sa tingin mo ba ayaw mo sa luto namin? Kaya ka nandito para ilabas ang sama ng loob mo. Huwag kang mag-alala, masarap ang luto ninyo. Kaya lang, medyo mura ang mga sangkap. Ngayon, mag-iba tayo ng lasa. Kumain tayo ng maayos. Ha. Sabi nila, ang blue lobster na ito ay kasing halaga ng isang bahay. Bawat isa tayo, isang lobster. Bawat isa, isang kagat, isang bahay. Ang cake na ito ay gawa sa ginto. O baka naman edible gold powder. Kain tayo ngayon hanggang busog sa ginto. Di ka talaga papahuli, Boss Jayang. Ang grupong NK ay sobrang yaman talaga. Kasama ang ganitong tatay na mayaman. Para kang may sobrang seguridad sa boss na ganito. Nakapunta na ako sa maraming blue lobster, maraming golden phoenix cake. Ito na siguro ang sobrang marangyang estado ng isang pambansang hapunan. Sadyang binigyan ng langit ang isang tao ng perpektong ganda at walang katapusang pera. Ang ganda ng mukha at walang katapusang pera ay ibinigay ng langit sa iisang tao. Gustong-gusto ko siya, ang galing ng binatang ito. Manager Wang, ang tagal nating hindi nagkita. Sana ay maayos ka lang. Ang tagal na talaga. Naway maging masaya ang inyong pagkain. Ito ang pinakamataas na uri ng congratulatory card ng aming restaurant. At yung mga bulaklak, ano nga pangalan mo? Ako ay may apelidong Wang, yung iyon. Xiao Wang. Tingin ko, hindi ka lang dumating para magdala ng bulaklak. Ano pa ang gusto mong gawin? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Ganito kasi. Natatakot akong maging monotonous ang pagkain mo. Kaya naman, nag-imbita ako ng pinakamagandang banda mula sa Nancheng para mag-perform. Ang lead singer ng banda ni Boss Jayang ay isang napakagandang babaeng may klasikong hitsura. Sige na, ang hirap namang makalabas. Tama lang ang kumain pero medyo nakakapagod na rin. Masaya na ako sa musika at serbisyo sa mamahaling restaurant. Sandali lang po, darating na ang banda. Bago iyon, paki-enjoy muna ang aming limitadong dessert sa restaurant. Gintong Sundae. Ang gintong Pasko na ito ay gawa sa pinakabihirang handmade na tsokolate mula Venezuela.
na may manggang malambot at caviar na isda bilang palaman. Ginagamit lamang ito para sa mga customer na may pinakamataas na pamantayan. 50 piraso lang ang inilalabas kada quarter. Pangalan, Yiiran, edad 21, katawan 10.6. Mang-aawit ng folk. Antas ng propesyonal, antas 4. Sweldo kada buwan, 100,000. Narito na. Magsisimula na ang pagtatanghal para kay Boss Jayang. Ito pala ay ang Kuyang Band. Si Manager Wang ay inimbitahan pa ang Kuyang Band. Nanalo sila ng Grammy Music Award noong nakaraang taon. Susunod taon ay magsisimula na ang kanilang world tour. Yung sikat na banda na iyon. Sino ba talaga siya? Pati yung top na banda, inimbitahan pa nila. Nandito pala ang Kuangyang Band. Si lalaki ba yun, si Jayang Yuan? Ang gwapo ng batang to. Baka siya yung FV guest. Ang daming diyosa sa tabi niya. Hindi ko alam kung magkano ang babayaran ng ganitong mga big boss sa amin. Para sa aming serbisyo. Wala siyang kailangang gawin. Dahil lang sa kanyang mukha, nahulog na siya sa kanya. Napaka-injusto nito. Pwede kayong pumili ng kanta. Tinitiyak kong magugustuhan ninyo. Kahit anong pop song ayos na. Pasensya na, kami ay mga musikero. Mayroon kaming sariling pagmamalaki. Kumakanta lang kami ng mga kantang bayan. Hindi kami kumakanta ng mga sikat na kanta. Magbabayad kami ng malaking halaga. Kami ay purong mga musikero. Hindi kailanman mapapariwara ang aming kaluluwa dahil sa pera. Kumakanta lang kami ng mga kantang bayan. Walang usapan dyan. Kahit gaano pa kalaki ang pera, walang usapan dyan. Itong batang ito. Narinig ko na ang pera ay hindi pwedeng sumira sa iyong kaluluwa, tama ba? Siyempre. Ginoo. Huwag po ninyong isipin na mabibili ninyo ang lahat. Ito ay isang napakalaking mali na pananaw. Siyempre, sobrang taas ng usapang ito. Baka hindi mo maintindihan. Lesiu. Si Dufay, ang lead singer ng bandang Kusa. Sabi nila, hindi lang siya singer. Isa rin siyang tagapagsalita at guro. Palagi siyang nangangaral sa iba't ibang lugar. Nagpapalaganap ng positibong enerhiya. Narinig kong madalas din siyang tumulong sa kawanggawa. Mukhang isang mabuting kabataan na may tamang pananaw siya. Kahit na medyo pangit siya. Narinig kong mahilig kang magkawanggawa. Personal kong hilig lang iyon. Hindi ko talaga matiis na may naghihirap na mahirap. Siya Owen, bigyan natin ng suporta ang bandang Artemisia. Pero huwag masyadong marami. Mag-sponsor na lang tayo ng 1 bilyon. Para maging private band nila tayo. Kahit kumanta sila para sa atin minsan. Isang maliit na layunin lang naman. Bakit? Kulang pa. Hindi. Anong pakialam mo, huwag mong alalahanin. Kahanga-hanga talaga ang isang maliit na layunin mo. Pasensya na, hindi namin maaring tanggapin ang perang ito. Bakit hindi natin ito tatanggapin? Ito ay isang taos pusong alok mula kay Ginoong Jayang. Direkta tayong tumanggi, napakabastos naman. Hindi naman tayo kumakanta para sa pera. Kumakanta tayo upang ipahayag ang katotohanan ng buhay. Para sa mga taong nagdurusa at nalilito. Mukhang labis na nagdurusa ang Ginoong Jayang. Sobrang sakit, sobra talaga ang sakit ko. Di ba sabi mo hindi ka uminom? Sabi nga, ang alak kapag kasama ang tunay na kaibigan, kulang pa ang 1,000. Nang makilala ko si Boss Jayang, isang tunay na kaibigan na malakas ang loob. Talagang malaking biyaya sa buhay yun. Ha. Ako ay isang nag-iisang musikero. Ang aking musika ay naiintindihan ko lang mag-isa. Ipinahayag ko na si Yiiran ay tuluyan ng umaalis sa grupong ito. Wala na akong anumang kaugnayan sa mayabang na lead singer na ito. Si Ate Iran ang aming pangunahing suporta. Umalis na siya. Umalis na rin ako. Ako rin, ayaw ko na rin. Sayang naman. Mukhang matutunaw na ang grupong ito. Mukhang hindi ko na kayang bayaran ang 1 bilyon na iyon. Ano, ayaw nyo na. Binibigay ko ang pera kasi gusto kong bilhin ang banda nyo. Pero ngayon, nag-dissolve na ang banda. Wala na akong babayaran pa. Kayo ay nagre-rebelde, di ba? Lahat kayo ay pumirma ng kontrata para sumali sa grupo. Pinapabayad ko kayo ng penalty sa paglabag, di ba? Punto ng multa sa paglabag. Ako ang magbabayad lahat. Ayokong makita kang muling ganito kang mababang tao. Umalis ka na. Kung gusto mo ng multa sa paglabag, pumunta ka sa Pamilya Ye sa Antique Street. Pamilya Ye sa Antique Street. Isa sa mga kilalang mayamang pamilya sa South City. Espesyalista sa negosyo ng mga antigong bagay. Sa Antique Street, magkahalong mga bihirang at peking bagay. Ngunit ang Pamilya Ye ay may matalas na mata. Mayroon silang sariling paraan ng pagtukoy. Ang yaman ay lumampas na sa bilyon, hindi masama.
Ang mga bagay na madaling makuha ay wala ring halaga sa huli. Dati, sa mga regalo mula sa mga bigating tao sa Dongshan Royal District, may isang apelyidong Ye. Baka magkapit-bahay pa kami. Ikaw pala ay miyembro ng pamilya Ye. Nabighani ang Diyos sa ganda mo. Naputol ang pagkakataon. Baka mas gusto pa nila ang isang tulad ko. Huwag kayong mag-alala, ako na ang bahala sa penalty. Sino man ang gustong mag-band, pwedeng pumunta sa bahay ng Ye anumang oras. Kapatid, hindi kami makalapit sa'yo. Siguradong gusto ng pamilya Ye na ipamana sa'yo ang negosyo nila. Kami na nasa musika, siguradong magkakaroon ng sama ng loob. Hanggang sa muli. Paalam at ingat. Oh, kung makakakuha ng 10 sunod-sunod, mas mabuti pang huwag na mag-isang tira. Maliban na lang kung sobrang saya ng pakiramdam. Doon lang ako mag-iisa para magpasaya. Sia Odu, may swerte ka ba? Kumanta ka nga ng isang kanta. 45 na sunod-sunod na tira. Gantimpala, 1,000,000 yuan. 1,000,000 yuan gantimpala, 1,000,000 yuan. 1,000,000 yuan gantimpala, 1,000,000 yuan gantimpala, 1,000,000 yuan. Ng kabataan. Hinihintay kita dito na bumalik. Hinihintay kitang bumalik para dalhin ang mga bulaklak. Tigil, ano nang nangyari? Hihintayin kitang bumalik para isuot ang bulaklak sa'yo. Sia Owen, ikaw na ang kumanta ng swerte na darating. Swerte na darating, binabati kita ng swerte. Dala ng swerte ang saya at pag-ibig. Tinutukoy ang may-ari. Muli, si Niu Shuan, si Jiao Bao, nagpapasalamat sa paggamit ng istruktura. Sampalataya, ipinapakita muli ang Niu Dingwan, si Yu Jiao Bao, nagpapasalamat sa paggamit ng istruktura. Zai Chengi, muli si Niu Yunwan. Ipakita ang muling pag-akyat ng mga bituin, ang yantok, ang kayamanan, at ang pasasalamat sa paggawa. Turo. Muling pag-akyat ng mga bituin, ang kayamanan, at ang pasasalamat sa paggawa. Pagsasabi ng tiwala, ipakita ang muling pag-akyat ng mga bituin, ang yantok, ang kayamanan, at ang pasasalamat sa paggawa. Ipakita ang muling pag-akyat ng mga bituin. Pagsasabi ng paglilinis, muling pagtatalaga ng mga bituin, at ang kayamanan, at ang pasasalamat sa paggawa. Pagsasabi ng paglilinis, muling pagtatalaga ng mga bituin, ang yantok, ang kayamanan. Pagkatapos gamitin, gagabay ito sa mga naninirahan upang maglakbay at maghanap ng kayamanan. Maaaring makilala ang lahat ng uri ng yaman, ang pinagmulan at galaw nito, at ang gamit nito. Sampalataya, nililinis ang Zichuan, muli si Niuwan, sinusuri si Jiao Bao, nagpapasalamat sa paggamit ng istruktura. Nakuha ng tamad na tao ang lakas ng pambansang atleta. Pambansang lakas ng atleta. Nakuha ng tamad na tao ang lakas ng pambansang atleta. Sa wakas, lumabas na. Ano ba tong malas na to, sinasayang mo ang 10 beses kong subo. Maliit na sa tingin ko hindi tayo bagay. Mas mabuti pang huwag ka na lang sumunod sa akin. Snow falling, north wind howling. Magbabayad na tayo, kailangan ng umalis. Huwag na kayong mag-abala. Otomatikong ibabawas ito mula sa bawat quarter na. Hasya ng mga shareholder ninyo. 7 bilyong. Likidong pampalakas ng katawan. Talaan ng mga hiya sa paghahanap. Ito ang totoong malaking bahagi. Boss, pagkatapos nating kumain. Ano ang susunod na plano? Mamasyal tayo. Bumili kayo ng gusto ninyo. Ako ang bahala sa bayad. Boss, yayain niya tayong mamasyal. At papayagan pa tayong bumili ng kahit ano. Nabayaran na kahit ang napakalaking bill. Astig ng boss. Ang lungkot naman nito. Chen Xiaoyu. Ikaw nga talaga, Jiang Yuan. Ayos lang ako, pero kakahiwalay ko lang, masakit sa puso. Hindi na ako muling magkakaibigang babae sa buong buhay ko. Sinasabi ko sa'yo, wala akong interes sa mga babae ngayon. Sino sila Jiang Yuan? Sila ay mga kaibigan ko. Mga kaibigan mo. Saan ka nakakuha ng napakaraming kaibigang parang Diyosa? Ipakilala mo naman ako sa isa sa kanila. Sige, ikaw muna ang magsalita.
Anong nangyari sa'yo at sa girlfriend mo? Sa mga nakaraang taon, nabigo ako sa negosyo dito sa Antigong Kalye. Marami na akong utang. Ngayon, dumating na ang mga nangungutang. Nang makita niya ako, nagbitiw siya ng salita. Maglibot muna kayo ng bahagya. Siya Wenwen, magpahawak ka sa akin, ha 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 ha. May mga bagay dito sa tindahan. Boss, sobrang luma naman ang tindahan ng kaklase mo. Kahit luma ang tindahan, baka naman may magagandang bagay sa loob. Pakiusap, gamitin mo. Alainan. Ang hirap inumin kaya ayokong palitan. Pinakuluan ko pa ng ilang beses ang tsaa. Mga 10 o higit pang beses. Kilalanin ang matandang si Yiming Liu. Karaniwang tinatawag siyang Yelao. Isa siyang tao mula sa pamilyang Ye sa mundo ng mga antigong bagay. Chen Xiaoyu, matagal mo ng utang sa amin ang pera. Kailan mo balak itong bayaran? Maaari bang bigyan niyo ako ng ilang araw pa? Matagal mo ng utang ito sa amin. Kung hindi ka pa magbabayad, kailangan ko lang kumuha ng mga bagay mula sa tindahan mo bilang panghuli. Piliin niyo lang. Piliin niyo lang, Ginoong Ye. Ano sa tingin mo sa painting na ito? Narinig kong ito ay gawa ng isang master ng abstract art. Ginoong Ye, tingnan niyo rin itong calligraphy. Ito ay tunay na obra ni Tang Yin. Kukunin ko ito Boss, hindi ba't parang isang basag na libro ito? May ilang ganitong libro na ang mga kamag-anak ko sa probinsya. Parang yung 2 libro na yun ang materyal nitong libro na ito. Jiang Yuan. Ipasa mo sa akin itong librong ito na nagkakahalaga ng 3 milyon. Jiang Yuan, baka pwedeng magpasensya ka muna at bitawan ito. Laoye, huwag kang mag-alala. Mukhang hindi pamilyar ang taong ito. Baka naman si Chen Xiaoyu ang nagdala ng mga tauhan. 0 milyong ito ang una kong nakita. Sige, ilabas mo muna ang pera para makita namin. Kung hindi, iisipin lang namin na isa kang tauhan. 10 oras. 205,45,300,000 at 70 mga 10,000,000 bilyon 13,000. 255,351 at 64,652 mga 10,000,000 bilyon 70,43,620. 179,383 mga 10,000,000 bilyon 26,637. Guro 296,357.450 mga 10,000,000 bilyon. Gastos 534,273,367 mga 10,000,000 bilyon 79,407. Mga 10,000,000 bilyon. Nagbayad ka ng higit sa 10 bilyong buwis Ang librong ito ba ay katulad ng Mahnervastra? Nakasing tanyag ng Mahbovestra. Mukhang hindi basta-basta itong si Yelao. Marahil ay mayroong totoong halaga. May kwenta ba talaga itong bagay na ito? Ang pagsusuri ng anumang antigong bagay ay nangangailangan ng detalyado at masalimuot na mga hakbang. Ang ibig mong sabihin, baka swerte lang ang tinataya ng batang ito. Hindi naman sigurado na totoo ang bagay na ito. Boss, kahit gaano pa tayo kayaman, hindi tayo pwedeng gumawa ng ganito. 10 milyon para sa isang sirang aklat lang. Huwag kang mag-alala, may plano na ako. Bagay. Halaga ng bagay, 2.7 bilyon. Kailan ka naging mayaman, Jiang Yuan? Baka ginawa mo ito para tulungan ang matandang kaklase mo. Sadyang binili mo ang sirang librong ito ko. Ipadala mo na ang pera. May utang ako ng mahigit 1 milyong yuan. Ngayon na nakuha ko na ang ganitong kalaking pera. Ayos na ayos, makakabayad na ako ng utang. Parang dinaya ko ba ang mga dating kaklase ko? Isang antigong nagkakahalaga ng 2.7 bilyong yuan. Bumili ako nito sa ganitong murang halaga. Kung may kailangan ka, hanapin mo lang ako. Kuya Yuan, narinig ko na sa loob ng ilang araw.
Magkakaroon tayo ng reunion ng mga kaklase natin sa high school. Tandaan mo, darating ka rito ha. Sabi ko na nga ba? Hindi ka namin tinatanggap dito. Umalis ka na. Xiao Wang, may isang bagay ako na kailangan kong ipagawa sa'yo. Kaya mo namang gawin lahat ng bagay, Xiao Wang. Magpadala ka na lang ng ilang mapagkakatiwalaang tao na sasama sa'yo. At siguraduhin mong dalhin ang pinakamataas na uri ng safe deposit box. Hindi dapat kumalat ang balitang ito. Boss, huwag kang mag-alala. Marami akong kilalang mayayamang negosyante at kolektor sa South City. Sila ang magbibigay ng isang kasiyasyang presyo. Pero kailangan muna nating ipa-professional at senior appraisal ang librong ito. Kailangan makakuha ng sertipiko ng appraisal para makuha ang eksaktong halaga. Sa ganitong paraan lang makakakuha tayo ng tiyak na pagtataya. Si Xiaowang ay talagang naglaan ng oras para dito. Kapag natapos ito, hindi mawawala ang iyong bahagi. Bumili, lahat ay pwedeng bilhin. Ha. Itong tao, hindi man lang tumingin sa presyo, basta bumili na lang. Sobrang yaman naman itong taong ito. Yun bang bahay nila ay bangko o minahan ng ginto? Bumili ka rin naman ng bag para sa akin. Ganito lang ang sweldo ko bawat buwan. Tapos hihilingin mong bilhin kita ng sobrang mahal na bag. Para kang baliw, no? Binigyan na kita ng totoo. Sa hinaharap, maghihintay na lang tayo sa hangin sa hilaga. At saka, sa relasyon natin, mahalaga ang pagkakapantay-pantay. Bumili ako sa'yo ng ganitong mahal na bag. Ano naman ang maibibigay mo sa akin na regalo? Ang tunay na kahulugan ng Dabarema ay pumasok sa mga banal na monghe. At saka, ang kalidad nito ay pinakamataas. Ang dakilang kahon ng Rema ay hindi matutumbasan ang halaga. Ang Piro Baudo ay hindi matutumbasan ang halaga. Hindi matutumbasan ang halaga ng Rema. Inirerekomenda ang nakatuong auction. Iminumungkahi ang direktang pag-auction. Iminumungkahi ang direktang pagbebenta. Tunay na sinulat ng banal na monghe. Ang paglalarawan na ito. Bakit parang ganoon noong araw na iyon? Sa tindahan ni Chen Xiaoyu ang isang rolyo ng sutra. Kung totoo ito, hindi ba ako mawawala ng pagkakataon sa napakamahal na kayamanan? Misteryosong Jiang Yuan. Sa isang lakas ng kidlat, matigas na pinulot niya ang isang sutang aklat. At siya mismo at ang tunay na kopya nito. Sadyang isang hakbang na lang ang pagitan. Sa bawat panahon, may mga talentong lumilitaw na nagdadala ng kanilang sariling hangin. Ang batang lalaki na may apelyidong Jiang. Marahil may mga lihim akong hindi alam. Ang kanyang pinagsisisihan ay kung bakit niya pinababa ang halaga ni Jiang Yuan. Ang nakakagulat ay kung paano talaga nagawa ni Jiang Yuan na mabilis na makahanap ng impormasyon. Agad na imbestigahan ang batang lalaki na si Jiang Yuan. Mga detalye, lalo na kung saan siya nakatira. Naghanda kami ng mga regalo. Bumisita kami. Si Jiang Yuan ay nakatira sa Dongshan Jade District. At saka, siya ang tunay na may-ari ng Fiscalton Restaurant. Kailan pa nagkaroon ng ganitong malaking tao sa Timog Lungsod? Ang galing, sa murang edad ay may ganitong tagumpay. Ang apelyido niyang Jiang ay Jiang Yuan din. Baka siya ang Jiang Yuan noong araw na iyon. O baka isa lang itong pagkakataon. Una, sobrang gwapo talaga ni Jiang Yuan. Pangalawa, sobrang astig niya sa paggastos. Kung siya nga iyon, maaaring mapahiya o magkaproblema siya sa pamilya eh. Sana ayos lang siya. Boss. Subukan mo itong isa. Pinakabagong koleksyon ng Armani ngayong season. Maganda rin itong isa. Sikat na luxury brand ang Versace. Boss, isuot mo na at subukan mo. Maganda rin ang imported na Christian Dior suit. Tinanggap niya ang order na iyon. Pagkatapos ng antigong nagkakahalaga ng hindi bababa sa 2.7 bilyong yuan. Napakasaya ni Xiao Wang. Si Boss Jiang ba ito? Narito po ako. Ano po ang inyong utos? Walang masyadong mahalagang bagay. Tulungan mo akong kontakin ang taga-disenyo ng mga suite. Gusto kong magpa-customize ng ilang mga suite para sa akin. Huwag kang mag-alala, bahala na ako dito. Siguradong masisiyahan ka. Kuya Yuan, kailangan mong dumalo sa reunion natin, ha? Reunion ng mga kaklase. Hello, kami po ay mga vlogger. Pwede po ba kaming makahingi ng kaunting oras ninyo? Gusto po sana naming gawin ang isang simpleng street interview. Alainan.
Ano po ang trabaho ninyo? Kayo po ba ay isang delivery person? Haha. Sino po kayo? Napaka-interesante ninyo. Hindi ko akalain na ang isang delivery person ay magkakaroon ng ganitong kagandahang dalawang dalaga. Sige, itanong natin ang pangalawang tanong. Kung sakali, nahulog ang iyong nanay at ang iyong girlfriend sa tubig ng sabay, sino ang una mong ililigtas? Papaligtasin ko ang nanay ko para iligtas ang girlfriend ko. Noong bata ako, kayang-kaya akong dalhin ang nanay ko. Nakalangway na kami sa magkabilang pampang ng ilog. Bakit hindi mo iligtas ang girlfriend mo? Hindi ba't hindi mo siya mahal ng sapat? Ayaw mong magsakripisyo para sa kanya. Kung bababa ako, wala nang pag-asa ang girlfriend ko. Dahil hindi ako marunong lumangoy. Siyempre, unang ililigtas ako ng nanay ko. Ha ha ha. Ngayon, dumako tayo sa susunod na tanong. Basta't wala namang ginagawa, makikipaglaro ako sa inyo. Handa ka bang gumastos ng 20,000? Bumili ka ba ng bag para sa girlfriend mo? Sikat ang doon na ito bilang mga kilalang Bilibili uploader. Narinig ko na maraming magkasintahan ang nawalay na. Alaynan, ito ay limitadong edisyon ng Hermes. Gawa ito sa balat ng buwaya. Kailangan ng hindi bababa sa 6 o 7,000. Ito ay gawa sa balat ng ostrich. Ito ay gawa sa balat ng butiki. Lahat ito ay limitadong edisyon ng lovebirds. Ito ay mula sa summer collection ng ISI. Yung isang iyon ay sold out na. Mayroon pa ba kayong ibang tanong? Haha, may iba pa kaming gagawin. Uuna na kami. Ang galing ng batang lalaking ito. Sa wakas, natutunan ng mga walang konsensyang vlogger na ito ang leksyon. Pero sobra naman kayaman ang binatang ito. Isang shopping bag punong-puno ng mga branded na bag. Ang pang-itaas niya ay pinakabagong modelo ng Versace. Ilang daang libo ang halaga. Ang relo niya sa kamay, market price ay 300,000. Kahit saan siya pumunta, siya ang sentro ng atensyon dahil sa kanyang kagwapuhan. Puntahan na natin para bumili ng sasakyan. Boss, anong klaseng sasakyan ang gusto mong bilhin? Boss, magkano ang budget mo? Pagdating natin, tignan natin. Hindi naman kailangan magmadali. Magandang araw po, sir. May maitutulong po ba ako sa inyo? Pakipakita po sa akin ang mga bagong sports car dito sa shop. Sige po, sumama na kayo sa akin. Ito ang Faisan 500. Napakaganda ng itsura at pagganap nito. Mula 0 hanggang 6 na puigi, 2.9 segundo lang. Ito ay isang tunay na halimaw sa pagganap. Mukhang maganda ang sasakyan na ito, boss. Magbayad ka na. Boss, naayos na ang mga papeles para sa pagbili. Sapat na ba ang sasakyan? Ang mundo ng mayayaman talaga ay mahirap isipin. Pinipigilan ng kahirapan ang aking imahinasyon. Ilan bang sasakyan ang gusto mong bilhin? Depende sa aking mood. Ang pulseras na ito ay nagkakahalaga ng 3 milyong piso. Ang Lamborghini na ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 6 milyong piso. Ang Lamborghini Hurak na ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 6 milyong piso. Isang pulseras na parang susi ng sasakyan. Kailangan pala ng 3 milyon. Kung pagsasamahin, umabot ito ng 9 milyon. Boss, single ka na ba ngayon? Bakit mo tinatanong yan? Gusto mo bang maging asawa ko? Isa lang akong tagapangasiwa mo. Ano man ang gusto mong ipagawa sa akin, gagawin ko. Ngunit hindi karapat-dapat ang aking pagkatao para sa iyo. Pero may isang matalik akong kaibigan. Mas maganda siya kaysa sa akin. Ngunit hindi madaling makuha ang puso niya. Isa siyang sikat na online streamer. May milyon-milyong taga-subaybay sa kanyang live stream. At isa rin siyang kilalang aktres mula sa prestihiyosong drama academy. Maging ang mga pangunahing tauhan na nakapag-shoot na ng ilang pelikula, ay malamang na magiging mga bituin sa industriya ng aliwan. Boss, bigyan mo siya ng mas maraming regalo. Maaaring ipakita na niya ang kanyang mukha. Para akong isang customer na may hawak na chopsticks at kutsara at tinidor. Kakatapos lang umupo pero sinabihan na ang mga pagkain ay sold out. Mangyaring bumalik sa ibang araw. Hindi mo ako pwedeng lokohin. Hindi pwedeng maglaro sa akin, kakaiba ang interaksyon. Walang direktang usapan, kakaiba ang kakayahan sa interaksyon. Itong host. Ito, muling bumalik, okay lang ako, itong host. Sige, ipakita ang mukha, hindi na, sama-sama, itong host. Ipakita ang mukha.
Siguradong ipakita ang halaga, kakaibang halaga, ipakita ang mukha. Interesado akong makita ang hitsura mo. Medyo hindi maintindihan ng boss. Sa live ni Sister Ying, ang mga iyo ay bumalik. Hindi magpapakita ng mukha. Hindi talaga magpapakita ng mukha, wag na lang. Sa kakaibang interaksyon, hindi magpapakita ng mukha. Ngayon, tinanggihan ang kapatid na babae ng isang batang emperador. Magpakatatag ka na. Magpakatatag ka na, Yuan. Live streaming ka, hindi ka ba nagkakamali sa salita, nakakatuwang interaksyon. Pasensya na, diretso lang. Live streaming ka, pasensya na sa salita, nakakatuwang interaksyon. Pasensya na, nakakatuwang interaksyon. Hindi nagpapakita ng mukha ang live streaming na ito. Kahit na ikaw ay bagong emperador. Kahit na ikaw ay bagong emperador. Pareho pa rin ang patakarang ito para sa iyo. Pero pareho ring naaangkop ang patakaran na ito sa iyo, live streaming. Sa aming live stream, mahalaga ang pantay-pantay na pagtrato, live streaming sabin. Boss, ganito kasi katigas ang ugali ng best friend ko, hindi basta-basta sumusuko. Sa pagkakataong ito, baka mabigo ka, chick interact. Baka hindi pa rin. Isa, dalawa, tatlo, 36, isang buwan 120,000. 36 na buwan, 3 hanggang 4 na milyon. Kung patuloy akong tatanggi. Hindi ba ako makakasakit sa isang napakayamang tao? Paano na ang mga prinsipyo ko? Pwede akong lumabas kasama mo. Pero bilang mga karaniwang magkaibigan lang. At magla-live ako sa labas. Sang-ayon ka ba? Tunay nga ako nga. Tunay na ako. Dala si Jiang Shaying sa reunion ng mga kaklase. Ito ang plano ko. Kahit na magkasama-sama ang mga ex ko. Kung single pa rin ako, siguradong maraming abala. Noong nasa paaralan, hindi mabilang na beses akong niloko nitong mga babae. Maaari kong dalhin si Jiang Shaying. Hindi naman maghahanap ng gulo ang ex-girlfriend. Tungkol sa kung makakapag-date, makukuha ko siya sa susunod. At pagkatapos ay dadalhin siya sa reunion ng mga kaklase. Kumpiyansa ako dito. Yung mga ginawa ko kanina sa live stream ay nakapag-ipon na ng maraming shock value para sa akin. Dagdag pa ang mga puntos na hindi ko natapos noong nakaraan. Pwede kang makakuha ng humigit kumulang 50 na draw. Lahat ng puntos ay na-redeem na. 4 na asul, 6 na puti. Kabuang 46 milyon yuan. 4 na asul, 5 puti, 1 ginto. Kabuang 45 milyon yuan at isang hukbong tagapagbantay na pang-espesyal. Teksto detalye pagsisiwalat ng P. Position teksto detalye. Detalye pagsisiwalat ng P. Ganito kaastig. Master ng pambansang sining. Postdoktoral sa kriminal na sikolohiya. At isang dating bodyguard ng presidente. Nariyan ang tatlong ito. Sino pa ba ang makakagalaw sa akin? Ang astig ng sistemang ito. Pagkatapos yumaman si Jiang Yuan. Palagi siyang may pakiramdam ng kawalang katiyakan sa puso niya. Sa wakas, kung may tao na nagpasya na i-kidnap ang sarili para sa pera, ito ay talagang isang napakamapanganib na bagay. Kahit na ang katawan na nakuha noong nakaraang pagkakataon, ay para kay Jian Hua na talagang masama. Ngunit ito rin ay laban sa mga posibleng masasamang tao sa hinaharap. Malinaw naman na ang super security team ang pinakamahusay na garantiya ng kaligtasan. Napakaswerte ni Jiang Yuan. Kaligtasan ang pinakamahalaga. Walang gintong gantimpala. Grabe. Huang. Royal Century Entertainment City, nangungunang libangan sa Timog Lungsod. Royal Century Entertainment City, landmark ng libangan sa Timog Lungsod, bukas lamang sa gabi, mataas. Mataas na antas ng mga laro, nakakatakot na seasonal na tubig, maihahambing sa Ritz-Carlton Restaurant. Ang high-end na laro ng makina ay nagpapakita ng Lido Water State, kaya nitong labanan ang hindi pagkakaunawaan at paghihirap. Ang bata mula sa D. Ang bata mula sa D, Kixi. Tinitingnan ni Jiang Yuan ang kanyang nakuhang gantimpala. Biglang labis na nasiyahan.
At, pwede mo akong tawaging Jiang Yuan. Parang nasa isang lugar na alam ko. Nakareserba na ako ng bangka, tara na. Mag-ingat, nandyan siya. Mag-ingat, nandyan siya. Mag-ingat, siya. Mag-ingat, siya si Kang Yi. Mag-ingat, siya si Rongping. Mag-ingat, may problema ang pulang alak ni De. 35. May problema ang pulang alak. 35. 35. May problema ba ang pulang alak? May problema sa pulang alak, 35. May problema sa pulang alak, 35. Mag-ingat, nandyan siya. Mag-ingat, nandyan siya. Mag-ingat, 35. Mag-ingat sa. Mag-ingat, nasa live na tayo ah. Mag-ingat, nasa live na ah. Diyosa, tumakbo ka. Diyosa, tumakbo ka ah. Diyosa, tumakbo ka ah. Diyosa, tumakbo ka. Diyosa, mabilis ah. Sobrang ganda, ang taas ng itsura 666,666. Taon ng emperador na 365 na araw na. Mabuting kaibigan. Ano bang nangyari dito? Ilang araw lang akong hindi nakapunta. Bakit ganito na siya? Hindi na siya normal, parang nagkawatak-watak na. Madalas na nahahati ang pinto ng templo. Madalas na nahahati ang mga ito. Maaaring hatiin. Madalas na bumabalik ang mga tao. Madalas na nahahati. Nahati na. Palagi nang may tao, ang ating likod ay parang ahas, at minsan ay hindi na nila kailangan pang intindihin, basta't sundin lang nila ang tama. Nagtatanong ang tao. Kakaibang katibayan. Yung babaeng gusto ko, naagaw na ng iba. Ang kita ng sugroup ay umabot ng higit sa 100 bilyon. Ang pinakamayamang tao sa Timog Lungsod, si Su Tianhao. Ipinasa sa akin ng tatay ang 20 tao mula sa kanyang gwardiya. Kailangan kong turuan ng leksyon ang batang ito. Opo, Su Xiao. Ikalawang binata. Mas mabuting alamin muna ang buong pagkatao ng kabilang panig bago magdesisyon. At mas mainam na huwag gamitin ang puwersa ng gwardiya na ito. Madaling magdulot sila ng aksidente. Ano bang dapat katakutan, alam ko ang hangganan ko. At kung sakaling may mangyari, nandyan naman ang tatay para sumalo. Agad na i-activate ang Tianyan system. Siya sa atin ang buong background ni Jiang Yuan. Target, Yuan Jiangdi. Tandaan, ipaalam mo sa kanya kung sino ang karapat-dapat kay Shike. Ang ganitong damdamin, pati ako ay medyo nahuhumaling. Sino kayo? Hindi pwedeng magkasama ang dalawang tigre sa isang bundok, kakaiba ang pagkakakilanlan ng bawat isa. Dumapo. Ang tagal kong nagpadala ng regalo. Hindi ko man lang nahawakan ang iyong maliit na kamay, bigla kang lumabas sa gitna at nangahas kang halikan ako ng ganito. Nagsimula na akong uminom ng prutas mula sa bukal, ha? Kumilos na ang hari ng tao. Habang wala ako, sinasamantala mo ang aking babae, ha? Hindi mo man lang magawang maging mabuting tao. Natuto ka pang magpintura sa dingding. Si Jiang Sheng ay talagang isang napakagandang babae. Maganda ang kanyang katawan. Maganda rin ang mukha. Mukhang hindi niya rin inaamin ang relasyon niyo. Kung makakasama ko siya, hawakan mo ulit. Maniwala ka, pwede kong putulin ang kamay mo. Paano ako ang may kasalanan dito? Siya ang nanlamang sa akin. Bata, tapos ka na. Kailangan nating makipaglaban. May 3 tao lang sa likod mo. Samantalang ako, higit sa 20. Takot ako, isang tao lang. Baka isang tao lang sa likod ko. Ay sapat na para talunin kayong 20. Walang hiya. Isang tao sa likod mo, kayang talunin ang 20. Huwag na nating subukan ang sugal. Kung sakaling matalo ako ng 20 tao sa iyo, isang tao lang. Ipapatalo ko sa iyo ang super yacht na ito ng harapan. Hindi ko ito trip. Masyadong mura. Humalik ka sa sahig na parang 70 degree na pagbibigay galang. Hindi pwedeng kulang. At sigaw ka ng malakas na Jiang Xiao. Nagkamali ako, hindi ko dapat kinuha ang babae mo. Pero natalo ka. Papaluhurin ko ang mga tauhan ko para bugbugin ka. Pupunta ka kay Hades. 17 Chengking Xu, Suksin, subukan mong tuwid, maglakad, na ayos na.
May mga butas pa, sa pader, 10 tuwid na totoo sa ansyang 17 hehaw. Ako, suksin, subukan mong ipahayag, maglakad, na ayos na. 19 sa liilihol, 10 tuwid na totoo sa kaligayahan huwang, tuwid na maglakad. 19 ako, may mga isyu pa sa pader, 10 ipinahayag na totoo sa kaligayahan. Paluin si Tai. Paluin si Tai ngayon. Si Yunjing ay humalik sa Diyosa na hinahanap niya. Sumpain ng Diyos ang hari na patayin siya. Ano ba ang nangyayari? Hari ng tao. Tumakbo na tayo. Lahat ng bagay ay maaaring mangyari. Naloko larawan ng talento Miao Tai. Larawan ng talento Miao Tai. Naloko larawan ng talento Miao Tai. Siya ang pinakamahina. Ashu. Magmadali ng umatras, Xiaoji. Magmadali ng umatras, Xiaoji. Opisina ng ikapitong anak ng pamilya. Silid-aralan ni Lolo Su. Hindi formal na pagbabahagi ng yelo. Hindi inaasahang maliit na bahagi. Mga lihim na dokumento ni Su. Dokumento, mga lihim na dokumento ni Su. Talagang malaki ang gulo ng pangatlong binata ngayon. Ano nang gagawin natin? Ano nang gagawin natin? Miss Ikalawa, may masama pong nangyari. May nangyari. Dinala ng ikatlong binata ang mga gwardiya ng punong hanay para hanapin si Jiang Yuan. Si Jiang Yuan ay yung iyon. 10 oras 20 minuto. Bilisan pa, bilisan pa. Bilisan pa, bilisan pa. Sa loob ng 5 lakas ng potasa, kailangan makarating sa South City Harbor. Ambulansya, ambulansya. Tawagan mo ang ambulansya. Nasaan ang ambulansya? Jiang Xiaobing, kalma ka lang. Huwag mo akong saktan, Jiang. Pakiusap, huwag mong saktan ang kapatid ko. Ek! Dumating ka na sa wakas. Mabilis, kailangan mo akong tulungan. Pasensya na, Jiang Xiao. Ang buong departamento ang may kasalanan sa akin. May utang ako, hindi ko alam si Tai. Jiang Xiao, nawawala ka na. Umalis na ako, talagang hindi ko na kaya. Nagkamali ako sa pagtingin. South City Harbor. Gusto niyo lang pumasok kapag gusto niyo. Kung gusto mong umalis, umalis ka na. Ano ba ang gusto mong gawin? Wala namang pakialam ang iba. Kailangan mong iwanan ang kontak mo bago umalis. Ano ang e-signal? Sana magkita tayo muli kung itinadhana. Gaano karaming kakayahan ang ginamit mo ngayon? 10%. Jiang Yuan, ang tagal na nating hindi nagkita. Ang gwapo mo na naman, bata. Noong nag-aaral tayo, siya na ang pinakapopular na lalaki sa paaralan. Ngayon, hindi ko akalain na hindi siya nagbago kahit kaunti. Bata ka. Sa loob ng maraming taon, hindi ka man lang nakipag-ugnayan sa amin. Ah, iyan si Yao Xiner. Kaya pala, isa siya sa 3 Diyosa noong panahon ng pag-aaral, si Yao Xiner. Siya pala ang nag-imbita sa atin sa Tianjin Grand Hotel. Hindi ko akalain na ang ganda ng takbo ng buhay niya ngayon. Talagang karapat-dapat siya kay Yao Xiner. Sa private room ng reunion sa Nanjing Hotel, talagang karapat-dapat siya kay Yao Xiner. Sa private room ng reunion sa Nanjing Hotel, kung si Yao Xiner ang ganitong baliw. Sa private room ng reunion sa Nanjing Hotel, lalong lumalalim ang kanyang damdamin. Lalong lumalalim ang nararamdaman ko para sa sarili ko. Talagang malaking gulo iyon. Baka kulang ang mga babae na dumalo sa reunion. Ah, hindi maraming hotel dito sa amin. Hindi ba mas maganda kung magsasama-sama lang kayong lahat? Kaya nag-ayos na lang ako ng hiwalay na mesa para sa kanila. Para bang sinasadyang iwasan ako, di ba?
Ang nakikinabang sa may pinakamalapit sa tubig ay unang nakakakita ng buwan. Hindi ba't magkakaroon tayo ng pagkakataon na kumain? Hindi ba si Jiang Yuan yan? Matagal na tayong hindi nagkita. Halika, umupo ka sa tabi ko. May isang napakahalagang bagay akong sasabihin sa'yo. Hindi na siguro kailangan. Kung may mahalagang sasabihin, sabihin mo na lang diretsyo. Jiang Yuan, naaalala mo pa ba ang iyong unang pag-ibig na si Sun Tingting? Unang pag-ibig. Siya ang unang babae na minahal mo noong estudyante ka pa. Ang pinakamalalim na pag-ibig. Ano na kay Sun Tingting? Maaari mo na bang sabihin ngayon? Pareho ka pa ring nagmamadali. Ang sitwasyon ng iyong unang pag-ibig ay hindi maganda ngayon. Maaari kong sabihin na talagang masama ito. Naniniwala ako na sa lahat ng kilala mo. Ako lang ang may kakayahang tulungan siyang malampasan ito. Ano ba talaga ang nangyari kay Sun Tingting? Hindi naman siguro ako lang ang may kakayahang lutasin ito. Sabihin mo na ng direkta. Alam ko na sasabihin mo yan. Mga kaklase, sa totoo lang, may isang bagay sa pagtitipong ito na kailangan kong sabihin. Naalala niyo pa ba noong nag-aaral tayo? Isa sa mga kaklase natin si Sun Tingting. Ang tatay ni Sun Tingting, si Sun Changfeng, ay may cancer sa baga. Ngayon, ibinenta na ng pamilya nila ang halos lahat ng ari-arian. Ang pinakamahalagang bagay ay, sa kasalukuyan, may mga doktor sa bansa na kayang magpagaling ng advanced stage na cancer sa baga. At may tiyak na rate ng tagumpay. 3 tao lamang. Kaya kung nais nating iligtas ang ama ni Sun Tingting, kailangan ng pambihirang koneksyon. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa bagay na ito. Narinig ko na ang Song Group ng pamilya Song Feng ay lumalaki ng lumalaki ang kumpanya sa mga nakaraang taon. Ngayon, umabot na ito sa rurok ng tagumpay. Talagang si Song Xiaofeng, kahit na hindi siya gaanong kahanga-hanga. Pero, talagang lumalaki ang negosyo sa bahay nila. Patawad, Ginoo. Talagang naubos na namin halos lahat ng koneksyon. Kahit ako, hindi ko na kayang ayusin ito. Makakakuha ka pa ba ng tawag? Anong magagawa natin? Wala na rin akong ideya. Hindi ka nag-iisip ng tama. Yuan, boss, may utos ka ba sa akin? Lahat ng ito pwedeng ipasa sa akin. Ang ama ni Sun Tingting ay na-diagnose na may ilong cancer. Kailangan makipag-ugnayan kay Isi. Jiang Shengshan, huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat para makipag-ugnayan kay Isi. Jiang. Oy, ano nang nangyayari? Ang aming Ginoo Jiang Yuan. Pwede pa kaya nating mapuntahan ang doktor na ito? Kailangan ko nang magising ng bahagya. Sa totoo lang, baka may paraan ako. Para makontak si Ginoo Jiang. Nagawa na ng boss ang mga bagay. Sa high-speed train, nagawa na ng boss. Nagawa na ng boss. Ayos na ang mga bagay, boss, naayos mo na ba? Boss, naayos mo na ba? Ako, matagal na akong nagmakaawa pero hindi nagawa. Isang tawag mo lang, 5 minuto tapos na. Sino ang maniniwala? Jiang Yuan, isang delivery rider na maisahod na 3,000 lang sa isang buwan. Ano nang ipinagmamalaki mo? Ano ba ang naayos mo? Sabihin mo sa harap ng lahat. Sinabi ni Jiang Yuan na okay na. Siyempre, okay na. Walang kailangan sa iyong mga pang-aasar. Ang tanghalian na ito ay ako ang nagbayad. Kung hindi ka masaya, lumabas ka, walang tatanggap sa iyo. Isang walang batayang tao na puro pang-aaway. Tatay, anak, yung hiningi mo sa akin. May pag-asa na. Tatay, paano mo agad na ayos? Sino ang nakausap mo? Ang galing mo. Ang swerte naman. Kaninang isang malaking tao sa South City ay kusang nakipag-ugnayan kay Isi. Jiang, sabi ni Isi. Jiang, kung may libreng oras ka, baka makatulong siya sa iyo. Si Miss Xiao ay isang taong napakataas ng katayuan. Malapit na siyang pumunta sa South City. Sino siya? Apelyido niya ay Jiang, pangalan Jiang Yuan. Hindi pa tiyak, kailangan pa itong i-verify. Kung totoo ang hinala. Ngayon, ginamit ko ang madaling kondisyon para mang-uyam sa kanya. Hindi ba't parang pagpapahiya sa sarili? Isa lamang itong pagkakataon. Siguradong pagkakataon lang. Talagang si Jiang Yuan siya. Pero yung tawag na iyon. Xiao Jiang, kayong dalawa ni Tingting ang pinagkakatiwalaan ko. Sa pribadong kwarto ng reunion sa South City Hotel. Bakit hindi tayo pumunta sa ospital para bisitahin si Sun Tingting? Biglang dumaan ng problema ang pamilya niya. Kailangan niya ngayon ng suporta.
Pwede tayong mangalap ng donasyon. Pwede rin tayong maglunsad ng crowdfunding. Grabe, ito pala ang sasakyan ng isa nating kaklase. Huminto dyan, huwag umalis. Tiyak nakakilala niya yan. Hiram lang ang sasakyan na ito. Paano kaya makakabili ang delivery guy? Nagpapanggap lang siya. Yung tawag kanina. Si Manager Wang na Dr. Jiang Huisheng. Sino ba talaga siya?